Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa mga giliw nyo na tagapakinig. Ako po si Marco, at nais kong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan sa babaeng enereto sa akin, gayon din sa aking kabarkada. Nang magkasama kami ng kaibigan ko habang nagpapalipas kami ng oras sa kalagitnaan ng bakante naming klase. Nag-aaral ako sa bahaging Cavite. Nasa kolehiyo ako ng mga panahong yon. Naisipan namin maglaro ng online game sa computer shop na malapit sa aming universidad ng kaibigan ko. Nagpatay oras kami hanggang sa tuluyan na akong sumuko at mabagot. Niyaya ko na lamang siyang tumambay sa may hallway kaso hindi rin naman kami nalibang dahil nakaka-pressure doon. Maraming mga estudyante at nababati pa kami ng aming mga professor kaya nagdesisyon kaming maglakad-lakad. Napadaan kami sa may kantina pero hindi naman kami nagugutom kaya lumagpas na lamang kami sa karamihan ng mga estudyante. Bandang 2:00 ng hapon, medyo tirik na tirik pang araw. Napadaan na kami sa may bahaging parking lot at nakasalubong namin ang tatlo naming mga kabarkadang sina Bong, Juno at Jigs. Niyaya nila kaming magtungo sa karinderya para makipagkita sa mga estudyanteng pinopormahan nila na madalas doon na tumatambay at kumakain. Hindi naman kami interesado kaya hindi kami sumama sa kanila. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa masipat namin sa hindi kalayuan ang isang itim na kotse. Huminto yun at humanay sa 3 katabing sasakyan. Pamilyar ang kotse at natitiyak ko kung sino ang nagmamay-ari nun. Pero inabangan namin ni Alfredo na bumaba ang driver nito. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba sa kotse si Ronel. At nasorpresa ako nung mapansin na may kasama siyang babae. Bumaba ang babae at doon nag-umpisang uminit ang ulo ko noon. Nakita ko si Dahlia, ang babaeng dinedeskartehan ko sa kabilang department. Nagigigil ako lalo pat nakikita ko kung paano sila maghawak kamay ni Ronel na nagpatotoo na magkasintahan silang dalawa. Naiinis ako sa sarili ko noon. Hindi ko sukat akalaing pagtataksilan ako ni Ronel at hayagan pa niyang ipinalandra sa pagmumukha ko na nobya na niya si Dahlia. Porket napakarami kong utang sa kanya, bigla niya lamang akong sasaksakin sa likuran at iiputan sa ulo, di ba? Siyang unang nagreto sa akin kay Dahlia at wala akong kaalam-alam na habang nahuhulog ang kalooban ko at naaakit sa kagandahan nito, ay siya namang parang piratang bantay sa lakay na pailalim kong lumaban. Ano nga bang kalaban-laban ko sa kanya? Anak mayaman si Ronel. Dagdag pa na galing sa kilala at maimpluwensyang pamilya. Gwapo, matangkad. Tipikal na katangian na hinahanap ng mga babae sa kanya. Gusto ko na sana silang sugurin at sapakin sa mukha si Ronel pero pinigilan ako ni Alfredo at pinaalalahanan na pairalin ko ang pagiging mabuting kaibigan. Kaya sa patulan ko pa ang ginawang panuloko sa akin ni Ronel. Mabuti na lamang at nakapagpigil ako. Kung hindi, baka nagdilim na ang paningin at nawasak ko ng pagmumukha niya. May ilang hakbang ang layo nila sa amin at maswerte naman na hindi nila nakita ang aming presensya. Kaso sinubukan naming magtago sa maraming nakapaligid na punong kahoy sa gawing parking lot. Dahil bigla na lamang silang luminga-linga sa paligid na para bang may pinagtataguan nun. Matagal sila bago nakampante at saka bumalik sa loob ng kotse. Hindi namin malaman ni Alfredo kung anong nangyari at kung bakit sila bumalik sa kotse pero patuloy pa rin namin silang pinanood nun. Pinaandar ni Ronel ang kotse ng paatras at pagkatapos ay lumabas sila sa campus. Bigla kaming umalis sa pinagkukublian at hinabol namin ang kotse kung saan yung magtutungo.
Patuloy lamang itong umaandar palayo hanggang sa matanaw namin na lumiko ang sasakyan patungo sa isang masukal at mapunong bahagi na malayo sa campus na yon. Maraming bagay ang gumugulo sa isip ko. Gusto na sana naming bumalik kaso ay napuno na kami ng kuryosidad at hindi na matahimik ang aming isipan. Kaya ganoon na lang ang pagnanais namin na masundan silang dalawa. Kahit may kalayuan ay nagtungo pa rin kami sa kasukalan. Naisip namin na mahaba pa ang oras para sa huli namang subject pero kinakailangan din naming makabalik sa campus bago ba kami mahuli sa klase. Nung makarating kami sa kasukalan, dumaan kami sa matatalas na talahiban. Biniro pa ako ni Alfredo na baka doon nagustuhan ni Ronel na makaraos kasama si Dalia pero sinaway ko siya at sinenya siyang tumahimik kung ayaw naming mahuling nanunubok sa kanila. Sa totoo lang, natatakot ako sa naisip ni Alfredo. May pagtingin ako kay Dalia at ayoko makita siyang nagpapagamit sa ibang lalaki kaso wala naman akong karapatan dahil hindi niya ako nobyo. Isa lamang akong hamak na manliligaw na walang pag-asa sa kanya. Nung mapansin namin silang dalawa ay may buhat-buhat na itim na garbage bag si Ronel. At noong pagtulungan nila ni Dalia na sirain ang lagayan, ay ganun na lang ang ikinagulat namin ni Alfredo nang mapansin na isang estudyanteng babae ang laman nun. Takot na takot ang babae at ang tiyako ay hindi lamang kami nagkakalayo ng edad. Tinakpan ko ang bibig ko at hindi ako gumawa ng anumang ingay habang pabulong-bulong naman sa akin si Alfredo na tanong ng tanong kung sino ang naturang babaeng yon. Ipinipilig ko na lamang ang ulo ko at sinenyasan ko siyang tumahimik at mag-focus sa aming nakikita. Inabangan namin ang kasunod na mangyayari. Biglang nagsisisigaw ang estudyanteng babae pero tinakpan ni Ronel ang kanyang bibig sa pamamagitan ng panyo na mukhang nilagyan niya ng gamot na pampatulog. Saglit na nawalan ng malay ang babae. Inihiga nilang dalawa ni Dalia ang babae na yon. At doon ay unti-unting kumulimlim ang kalangitan. Natakpan ng mga ulap ang haring araw at kasabay noon ay biglang nagbago ang anyo ni Ronel at Dalia. Bumagsik ang kanilang mukha. Tinubuan sila ng mga matutulis na mapuputing pangil na parang mga lagari nun. Umaba din ang kuko na halos ilang pulgada. Umalingasaw ang mabaho at malansang amoy. Nagmistula silang mga halimaw at walang habas nilang binalian ng braso ang babae. At pagkatapos ay pinagpira-piraso ang kanyang uniforme. At kasunod noon ay pinutas ang dibdib pababa sa tiyan hanggang sa lumabas ang sariwang dugo. Inilabas nilang dalawa ang bituka, atay, abdo at maging ang puso ng babae at pinagsaluhan habang punong-puno ng dugo ang kanilang mga bibig noon. Hindi nagtagal at nagawa pa nilang maghalikan at maghalakhakan. Napatayo si Alfredo at nagmamadaling tumakbo palayo. Hinabol ko siya at maswerteng hindi kami napansin ng magkasintahan na yon. Nung nakalabas kami sa bukana ng kasukalan, ay doon bumaliktad ang sikmura ni Alfredo. Sumuka siya at inilabas niya lahat ng kinain niya noong katanghalian na yon. Medyo nahilo ako sa nakakasulasok na amoy. Nanigas ang kalamnan ko sa sobrang kaba pero sinubukan ko pa rin na magpakatatag nun. Inalalayan ko si Alfredo at bumalik kami sa campus. Namumutla na si Alfredo at nanlalamig ang mga palad ko habang sariwa pa rin noon sa isip ko ang mga nangyari. Nung makarating kami sa loob ng campus, pinagtitinginan kami ng mga estudyante at mukhang naguguluhan sila sa ekspresyon na mukha namin. Para na umano kaming mga bangkay na namumutla at takot na takot nun. Hindi naman namin sila pinansin at nagdire-diretso kami sa paglalakad.
Hanggang sa nasumpungan namin ang aming mga kabarkadang masayang nagkakaasaran. Nung makita nila kami ay ganoon na lang ang ipinagtaka nila. Tinanong pa ako ni Bong kung anong nangyari at kung bakit nanlalamig kami ni Alfredo na parang nakakita kami ng multo nun. Hindi kami nakapagsalita dahil sa nilalamon kami ng matinding takot. Pinayuhan pa kami ni Jigs na magtungo sa klinik para maobserbahan ng nurse pero hindi kami nakinig sa kanya at nasabi namin na wala kaming sakit at kaya naming pumasok sa huling klase. Nung makarating kami sa classroom, kamuntik na akong mahulog sa upuan nang mapansin na naunang dumating sa amin sa klase si Ronel na parang walang nangyari. Nanumbalik ang normal niyang anyo bilang tao at umakto siya ng normal habang nakikipagkwentuhan sa iba naming kaklase. Hindi naman kami mapakali ni Alfredo at nang magsimula kaming magklase at nagkaroon ng recitation, ay tila nalipad ang isip namin. Halos matuliro ako sa pagpapaliwanag ng napag-aralan namin dahil sumasagi pa rin sa isipan ko ang karahasang nangyari nung araw na yon. Nang matapos ang klase ay kamuntik na akong mapatalon nang tapikin ako sa balikat ni Ronel. Pinilit ko siyang iwasan at sumama ako sa iba naming kabarkada. Gayon din kay Alfredo. Medyo nanibago siya sa amin nun. Napansin niya na parang kakaiba ang mga kinikilos namin. Balak niya sana kaming imbitahan na manood ng sine kaso tumanggi kami ni Alfredo. Gumawa ako ng dahilan at nabanggit ko sa kanya na pagod kami at gusto naming magpahinga. Napahalakak si Ronel at naisip niya na baka napagod ang utak namin sa paglalaro ng video games. Nasasobrahan na umano kami kaya bawas-bawasan namin ang paglalaro nun at mag-focus na lamang sa pag-aaral. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Nakita ko na lamang ang sarili ko na sumang-ayon sa sinabi niya at ginawa ko na lamang biro ang lahat para hindi siya maghinala sa amin ni Alfredo. Papalabas na kami ng campus at niyaya na lamang niya kaming sumakay sa kanyang kotse kaso lalo kaming tumanggi. Doon na kami nasabihang killjoy ng iba pa naming mga kaibigan. Ipinagdiinan pa nila na wala kaming pakisama at nakakatampo kami na bigla-bigla na lamang na umiiwas kay Ronel. Mabuti na lang at naawat kami ni Jigs at siya na ang sumama sa amin ni Alfredo na makisabay pag-uwi. Samantalang sina Bong at Juno naman ay kusang sumama kay Ronel. Gusto ko sana silang pigilan na sumama dito dahil malakas ang hinala ko na may masamang mangyari pero pinigilan ko ang sarili ko. Katapos-tapusan ay hinayaan na namin silang umalis nun. Nag-abang na kaming tatlo ng masasakyan at doon lamang napanatag ang loob ko. Kaso nung makasakay kami sa loob at nag-umpisang umandar ang sasakyan ay narinig ko ang bulungan ng ilang estudyante na hindi umano ay may nakitang gutay-gutay na bangkay ng tao sa hindi kalayuang bahagi pagkalabas ng campus. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na posibleng kagagawan yon ng mga adik kaya naman pinag-iingat ang mga karamihan sa mga estudyante na tumambay lalo na kung gabi. Pinangibabawan ako ng matinding kilabot at maraming beses kaming nagkakatinginan ni Alfredo. Gusto ko na sanang isiwalat ang nalalaman ko pero pinili ko na lamang na tumahimik dahil alam ko na pagtatawanan lamang ako ng mga estudyante at iisiping nasisiraan ako ng ulo nun. Dumungaw na lamang ako sa bintana at pilit na inalis sa isip ko ang masasamang naganap sa buong maghapon. Nang makarating ako sa loob ng aming bahay, wala akong masyadong imik pero pinilit ko na kausapin ang mga magulang ko at tumugon sa mga katanungan nila sa akin ukol sa nangyari sa akin sa campus na yon. Napakarami nilang tanong at parang walang katapusan. Tinalo pa nila mga pulis kung mag-imbestiga. Mabuti na lang at nakahalata si nanay na medyo wala na akong gana at inaantok na ako.
Kaya naman hinayaan niya na lamang akong magtungo sa aking silid tulugan. Nung makahiga ako ay hindi ko pa rin magawang ipikit ang mga mata ko kahit na bumabagsak na mga talukap ko noon. Pakiramdam ko kapag natulog ako, makikita ko sa aking panaginip ang figura ni Ronel at Dalia na kapwa aswang. Nagsisisi ako na sa dinami-dami ng madideskartihang babae ay si Dalia pa na isang halimaw na kumakain sa laman loob ng tao. Hindi ko rin alam kung sino sa kanila ang nakapanghawa nun. Bilang aswang at kung nalalaman ba ng pamilya nila na mga kapwa sila aswang. Matagal akong nakatingala nang mag-ring ang telepono sa may lamesa. Napukaw ang atensyon ko at dali-dali kong iniangat ang teleponong yon. Hindi kagad nagsalita ang boses sa kabilang linya. At biglang umakyat ang kilabot sa tuktok ko. Ibababa ko na sana ang telepono nang magsalita ang tinig ng isang lalaki. Si Ivan, kapatid ni Bong. Tinatanong niya ako kung kasama ko si Bong dahil hindi pa ito umuwi sa kanilang bahay at hindi niya matawagan ng cellphone nito. Nabanggit ko naman sa kanya na nakauwi na ako sa bahay at malamang si Ronel at Junie ang kasama niya, pero ganoon na lang ang ikinagulat ko nang malaman na nakauwi na si Ronel batay sa salaysay ni Ivan. Wala na akong idea kung saan man siya nagpunta, pero malakas ang kutob ko na may kinalaman si Ronel sa pagkawala ni Bong. Hindi na ako mapalagay ng mga gabing yon. Inabot na ako ng madaling araw bago pa ako nakatulog. Kaso, nung sumapit ang kinabukasan ay inaapoy ako ng lagnat at hindi ako nakapasok sa campus na yon. Pero nakibalita pa rin ako sa aking mga magulang, gayon din kay Juno, Jigs at Alfredo. Sinubukan ko silang kausapin sa telepono kahit talagang masama ang pakiramdam ko noon. Napag-alaman ko na kasalukuyan pa rin silang hinahanap ng mga pulis, gayon din ng kanilang pamilya. Tinanong ko si Ronel at mukha namang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng kaibigan. Ang mas lalo pang nakapag-imbal sa akin ay parehas na nawawala si Bong at Juno noon. Batay sa kwento ni Ronel kay Jigs, inihatid niya sina Bong at Juno sa kanilang bahay pero hindi pala sila umuwi. Bagkus ay nagtungo pa sa isang bar kung saan may kasama silang babae. Tinawagan ni Ronel ang dalawa at pinaamin kung saan bar sila nagtungo, pero pinagpatayan lamang daw sila ng tawag ng dalawa. Matapos noon ay tinawagan ni Ronel si Ivan na kapatid ni Bong at Felisa na kapatid naman ni Juno at ibinalita niya ang ginawa ng dalawa niyang kaibigan. Taliwas pa rin yon sa paniniwala ko. At hindi ako mapalagay sa mga sinabi ni Ronel kay Jigs. Hindi basta-basta sumasama sa ibang babae ang dalawa kong kaibigan dahil may pinopormahan silang dalawang bebot sa may karinderyang malapit sa may campus. At sa tingin ko ay matitino silang mga babae na hindi mahilig magtungo sa disco bar. Dumaan pa ang 2 araw at nakapasok na ako sa campus. Kahit medyo nanghihina pa rin ako ay pinilit ko na makapasok para makakuha ko ng detalye sa pagkawala ng aking mga kaibigan. Nag-usap kami ni Alfredo at parehas ang taong pinaghihinalaan namin sa pagkawala ng 2 naming kaibigan na yon. Yun ay walang iba kundi si Ronel. Kaya naman sinubaybayan namin siya, gayon din si Dalia. Mukhang may bago na silang pinagtataguan ng mga bangkay at nagawa pa nilang magtungo sa may ilog kung saan meron na naman silang itinapon doon na luray-luray na katawan ng tao. Nagtataka lamang kami ni Alfredo kung saan nila dinala at tinago sina Bong at Juno noon. Naisip naman ni Alfredo na i-video ang mga ginawa ng magkasintahang aswang na magiging matibay naming ebidensya kung sakali man na isumbong namin sila sa kanilang mga ginawang pagpatay. Akala namin ay doon na sila huling pupunta, pero
dumaan pa sila sa isang lote kung saan may isang sira at lumang gusali. Sinundan namin sila sa lugar na yon pero hindi sila nagtagal at umalis din kaagad na nagmamadali at tila natatakot na mahuli ng sinumang tao doon. Lumakas ang paghihinala namin na doon nila marahil itinago sina Bong at Juno. Naglakas loob kaming magtapat ng katotohanan sa pamilya ni Bong. Dahil natatandaan namin ni Alfredo na dating albularyo ang lolo niya at naniniwala din siya sa mga aswang kaya nagkaroon kami ng pag-asa na paniwalaan kami ng kanyang buong pamilya. Pagkarating namin sa kanilang bahay, ay walang takot naming ipinagtapat ni Alfredo ang nakita naming pagpatay ng magkasintahan sa isang estudyante sa labas ng campus. Gayon din sa itinapon nilang bangkay sa may ilog. Pinakita pa ni Alfredo ang video sa mga magulang ni Bong at doon namin nakita na naniniwala sila sa aming mga sinabi. Kaso, sinabihan nila kami na huwag nang makialam at sila na ang bahalang lumutas ng problemang yon. Bagamat kinabahan kami sa anumang gawin nila ay hinayaan na lamang namin silang kumilos. Naghintay kami ni Alfredo ng halos ilang araw at napansin namin na hindi na pumapasok sa campus si Ronel. Madalang na rin naming makita si Dalia. Walang nakaalam sa mga kaklase namin at maging si Jigs ay wala ring nalalaman kung anong nangyari kay Ronel. Kinontak niya ito pero hindi ito sumasagot. At sa tuwing bibisita siya sa bahay nito ay wala siyang inaabutang pamilya. Naisip niya na baka lumipat ng paaralan si Ronel pero wala namang abiso sa amin ng mga professor namin kung talaga bang umalis na ito. Inisip namin ni Alfredo na posibleng may kinalaman ng pamilya ni Bong sa pagkawala ni Ronel at Dalia. Lalo pa kaming naghinala nang umabot na sa ilang linggo ay hindi pa rin nagpapakita si Ronel maging ang kanyang pamilya. Kaya minarapat na naming magtungo sa bahay ng pamilya ni Bong. Inabutan namin noong nag-iimpake ng mga dala ang mga magulang ni Bong. Inalam namin kung saan sila pupunta. At laking gulat namin na babalik na sila sa Nueva Ecija. Pinauna na lamang daw nila ang lolo ni Bong. Doon na kami nagkaroon ng idea ni Alfredo na posibleng pinatay nila ang magkasintahan. At ang ina ni Bong ang nagbigay sa akin ng malinaw na kasagutan noon. Ayon sa kanya, pinunta nila ang sira at lumang gusali sa isang lote na may ilang kilometro ang layo sa bayan. Sa mismong lugar na yon, natagpuan nila ang mga kalansay ng 2 bulto kung saan natagpuan nila ang sirang pitaka ni Bong. Inilibing nila ang 2 bangkay. Naganda si Lolo Tiburcio na gumawa ng mga sandata at orasyon para malaman kung sino ang tunay na pumatay kay Bong. At lumabas sa pinausukan niyang tawas ang figura ng 2 magkasintahan na yon. Hindi na nagawa ng pamilya na magsuplong sa mga pulis. Bagkos ay inilagay nila sa kanilang mga kamay ang batas. Si Lolo Tiburcio mismo ang lihim na nag-abang at sumunod sa kuta ng 2 kung saan sila pumapatay ng mga tao. Doon mismo niya pinagputol-putol ang mga katawan ng mga ito pagkatapos sunugin. Kasabay nun ay tinambangan nila ang pamilya ni Ronel na napagtanto niyang mga aswang din. Nakipagsagupaan siya at nagawa din niyang sunugin ang mga bangkay nito sa kanilang malawak na likod bahay. Nagkatinginan kami ni na Alfredo at halos hindi kami makapagsalita sa nangyari pero malinaw na sa amin na ang lolo ni Bong ang salarin sa pagpatay sa mga aswang na yon. At hindi siya nag-iwan ng anumang bakas para malaman na siya ang salarin sa pagpatay. Matapos naming malaman ang buong katotohanan ay nagawa na naming umuwi sa bahay. Hindi namin malaman kung matutuwa kami na napatay na ang magkasintahang aswang at naipaghiganti na ang pagkamatay ng aming mga kaibigan dahil kinakabahan pa rin kami sa kahahantungan ng kapalaran ng buhay ng lolo ni Bong. At kahit pa magtago sila ng kanyang pamilya, ay tiyak na tutugisin sila ng mga natitirang kamag-anak ni Dalia at Ronel.
Sa likod naman ng natapos na patayan, nagkaroon ng kapayapaan ang aming campus. Nabawasan ng krimen at natatagpo ang bangkay sa iba't ibang sulok malayo sa campus na yon. Nakapagtapos kami ng pag-aaral ni na Alfredo at Jigs at kahit kailan ay hindi namin isiniwalat ang katotohanan sa ibang tao. Matagal naming pinagsisihan ang aming mga naging kasalanan at pinatahimik na rin kami ng aming mga konsensya. Pero baon pa rin namin ang nakakapangilabot na alaala na minsan kaming nakaengkwentro ng mga aswang sa aming paaralan.